Ayan, hello po mga kuya at atings. Welcome po sa aking YouTube channel. 8 minuto lang, as in literal na 8 minuto lang, ang kwentuhan, okay po? So, bago ko magsimula, maraming salamat po sa mga nakinig at mga nanood ng 4 na videos na na-upload ko. So, parts 1 to 4 ng kwento ko about sa aswang. Ayan, nakapitbahay namin. So, malapit na matapos yung kwento ko about that. So, sa mga susunod na video, ibang topic naman. At kung meron kang gustong ikwento ko na or i-suggest, ayan, i-comment mo lang yan below, mga kuya at atings, para kung ano man yung idea na nasa isip mo, share mo na. Baka may kwento rin ako na kagaya ng kwento sa buhay mo, i-share ko rin. 'Di ba? Ayan, so welcome to part 5 na ng kwento natin about aswang. Ayan. Tatapusin ko na dito sa video na to yung kwentuhan about aswang para makapagsimula naman tayo sa ibang sa ibang bagay. Ayan. So, ayan nga po mga kuya at atings, 8 minutes na, nakaset na yung timer natin. So, kunin nyo na po ang inyong mga kape at tsaa at simulan na natin ang kwentuhan. Ayan. So, start ko na po yung timer. Sa huling part nga sa huling video, yun. Hindi naman natin wini-wish na, you know, na makarma yung ibang tao, 'di ba? Pero kagaya nga ng sinasabi natin, so karma na lang yung bahala sa kanila. Pero hindi naman ibig sabihin na nagwi-wish tayo ng masamang bagay na mangyari sa kanila, 'di ba? Pero sa mga nangyari na yun, mga kuya at atings, sa mga napakaraming bagay na nangyari, hindi lang sa akin, hindi lang sa family ko, pati dun sa family ng iba na naapektuhan nung mga pangyayari na yun about sa aswang nga na yun. Ang nag-iisang na lang na alam ko at alam din ng pamilya ko ay yun nga, dahil inaanak ko yung anak nung isa dun sa mga aswang. So may connection pa rin kami, pero hindi na kami ganun kasi syempre 'di ba may kanya-kanya na kaming buhay, tapos yung inaanak ko malaki na rin. Ayan. Wala na rin talaga akong balita. Tsaka matagal ko na sila hindi nakikita. Pero yun nga, tuwing Christmas or minsan pag Pasko pupunta sila sa bahay para mamasko. So sinasabihan ko na lang din yung parents ko na mag-ingat pa rin, ganyan. So, 'di ba? Kasi hindi rin namin makakalimutan, hindi rin namin basta-basta makakalimutan yung mga nangyari dati kasi napaka-remarkable talaga. In a bad way. Ayan. So, anyway, yun nga. So, sa lahat ng mga pangyayari na yun, mga kuya at atings, parang nakarma yung family na yun. So, nakarma sila. Parang, so, namatay na yung tatay. Tapos, yung bunsong anak, nakaklase ng kapatid ko, na aksidente. So parang daw yun parang nakasakay sa kabayo sa probinsya, tapos nalaglag sa kabayo, tapos namatay, parang ganun. Yun lang yung nabalitaan namin. Tapos, yung isang anak daw, nawala. So parang nagpunta daw ng Leyte, tapos parang nagkaroon ata ng disaster sa Leyte nun, yung mga baha-baha, tapos nandun daw yung anak, tapos hindi na nila nakita, nawala na daw yung anak. So yun yung nangyari sa family. Na syempre, alam mo yun, years after nung mga pangyayari na yun, nabalitaan namin yung mga bagay na yun. So parang syempre, initial reaction, nagulat kami. Pero at the same time, parang kino-question namin, ayun no ba yung mga kapalit ng mga bagay na, alam mo yun, na mga ginagawa nila dati, kung totoo man na talagang kinulam nila ako, tapos may ginagawa sila sa kapatid ko, na bunso kong kapatid, tapos sa ibang tao, alam mo yun, yung mga bagay na yun. So,
ayun, pinagdasal pa rin namin yung ano, yung mga nangyari, yung mga bagay na yun. Hindi yun mga magandang bagay. Like, gaya nga na nasabi ko, hindi tayo nag-wish ng masama, 'di ba, sa ibang tao. So, ayun. So, yun yung mga nabalitaan namin about them na nangyari sa family. So ibig sabihin ngayon, yung nanay ng inaanak ko, tapos yung isa pa nilang kapatid, nag-asawa na rin. Yung napangasawa nun, parang kakilala rin namin dun sa area kung saan kami unang lumipat. Tapos yung isa pang kapatid, may kapatid sila na ano kaklase naman ng kapatid kong babae. So, ang alam ko na lang na buhay sa family na yun, ay yung tatlong magkakapatid na yun. So, kayo ba mga kuya at atings, ano sa palagay nyo? Aswang kaya talaga yun? Yung matanda? So, kung totoong aswang yun, at namatay na yung matanda, nasan yung bato? Yun lang yung mga tanong ko. So, curious lang din ako. Pero, alam mo yun, ayoko nang ungkatin at ayoko nang bumalik dun sa experience na yun kasi parang napaka talaga unpleasant nung as in talagang may time na yun dati parang feeling ko mamamatay ako kasi hindi ako nakakahinga, as in talagang parang lagi may nakadagaan sa dibdib ko to the point na talaga ako, ina-anticipate ko na every Tuesday and Friday ganun at ganun ang mangyayari, kaya naghahanda na ako, may bawang na ako dyan na pag di ako makahinga, kailangan kong simutin yung, alam mo yun, yung sa bawang, something like that. Grabe. Tapos tuwing Biyernes, pupunta sa manggagamot, ganyan. Nakwento ko yun sa katrabaho ko. Taga Iloilo siya. Tapos yung asawa niya, taga Siquijor. Tapos, mahilig din siya sa mga kwentuang nakakatakot. Siyempre, dahil nga taga Iloilo siya, tsaka taga Siquijor yung asawa. Ay, hindi pala Siquijor, Capiz. Yung asawa niya taga Capiz, tapos siya taga Iloilo. So parang sabi ko, naikukwento ko sa inyo, sa'yo. Nagkataon na mahilig din pala siya sa mga nakakatakot na kwento about aswang. So, may shinare ba siya sa akin na nakakita na daw siya ng as in may kapitbahay din silang aswang. So, ganito yung ginagawa pala dati. Sabi niya, para malaman mo kung aswang yung isang tao, maglagay ka daw ng oil sa bulsa mo na nakasarado yung bote. Kapag yung oil lumabas sa bote at nagbasa-basa yung bulsa mo, ibig sabihin aswang yung kaharap mo. Alam nyo rin ba yung ganong bagay, mga kuya at ating? So, comment nyo na yan dyan sa baba. Tapos meron pa So, para daw umalis yung aswang sa area, ang ginagawa daw, lalagyan mo daw ng bugok na itlog yung pinaka-area kung saan tumutulo yung tubig galing sa bubong. As in, yung alulo, di ba? Pag tumutulo yung tubig, dito for example, lalagyan mo yan ng itlog na bugok. So, kapag dumating yung time na parang mabasag yung itlog, syempre mabaho yun, di ba? Aalis daw yung mga aswang. Yun yung sabi. Yun yung kwento nung katrabaho ko. Kasi 'di ba taga Capiz yung asawa niya, tapos siya taga Iloilo, 'di ba? Yun yung lugar na maraming ganun. So naniniwala ako sa kanya. Ayan. So ayan mga kuya at ating tapos na. So dito nagtatapos ang kwentuhan about aswang. So inabot tayo ng ilang parts? 5. Ayan. Sana nagustuhan niyo yung kwento. Hango yan sa totoong buhay. So, nangyari yan sa buhay ko, tsaka buhay ng family, tsaka kaibigan namin. Yan. So, hindi yun kathang isip. Katotohanan po yun. So, kayo na pong bahala, mga kuya at ating. So, leave a comment below kung meron kang similar stories o na gustong i-share or comment. Huwag ka nang mahiya dyan. And, kung nagustuhan mo lahat ng kwento ko from parts 1 to 5, ayan, baka pwede nang makapag-subscribe ka na sa aking channel. Yan. So, paano ba yan mga kuya at ating? So, maraming salamat ulit sa pakikinig. Kung nagstay ka sa dulo ng aking kwento, maraming salamat. At kita-kits tayo sa susunod na video. Bye!